Hindi na ako magpa-franchise ng milk tea. Bibili ako ng ginto. Hancheng! 2,021 na to. Alam mo ba kung gaano kasikat ang milk tea shop ngayon? 3 araw tayong pumila. Hirap na hirap tayong nakuha ang slot na yan. Tapos sasabihin mong hindi ka na magpa-franchise? Tama po, Mr. Han. Ngayon, lahat sa probinsya ay nag-unahan. 1.5 milyong piso. 3 tindahan ang ahente. Ito ay pagkakataong kumita ng pera. Kung hindi ka pipirma ngayon, maaming naghihintay sa likod mo. Bibili ng ginto. Hancheng, nasisiraan ka na ba ng bait? Noong nakaraang linggo, binayaran ko na ng buo ang franchise fee. Babalik ang puhunan sa 3 buwan. At makakapagbukas ako ng 2 branch sa loob ng 6 na buwan. Pag naging milk tea aking na ako, ikaw, yakapin mo yung ginto mo. Ni pambayad sa upa wala ka. Huwag kang pupunta sa tindahan ko para makikain. Shenjia, pakinggan mo ang ate mo. 50 taon na akong nabubuhay. Hindi pa ako nakita ng yumaman sa pag-ipon ng ginto. Ang 1.5 milyong piso na yan ay ang buhay ng pamilya nyo. Tapos itatapon mo lang. Yemi, Dahil ito ang buhay namin, hindi ito dapat itapon sa apoy. ang franchise ay apoy. Tanungin mo ang sinuman dito. Sino ang hindi nakakaalam na ang brand na ito ay kumikita na malaki araw-araw? Kung pipirma ka ngayon, magiging boss ka na. Bumili ka ng ginto. Sayang lang yan. Sayang ang pinag-aalan mo. Ilang taon nang hindi tumataas ang presyo ng ginto. Akala mo ba, tulad pa rin yan ng dati na pinag-agawan ng mga matatanda? Nababaliw ka na ba sa kakaaral? Mahal, maniwala ka sa akin kahit isang beses lang. Babagsak ang franchise craze at tataas ang presyo ng ginto. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ikaw na walang isip na tanga ka. Binulungan ka ba niya ng kung ano-ano? Hayaan mo ang pagkakataong kumita na malaki araw-araw. At maging amo, susundan mo siya para bumili. Ang walang kwentang ginto na kahit ilibing, hindi tataas ang presyo. Kung susundin mo ang baliw niyang ideya ngayon, hindi na kita kikilalanin bilang anak ko. 3 taon na kaming kasal. Hindi niya ako pinainom ng kahit isang patak na malamig na tubig. Bawat sentimong kinikita niya, ibinibigay niya sa akin. Hindi ko naintindihan ang desisyong ito. Pero nagpakasal ako. Kung saan siya pupunta, susunod ako. Kung malugi siya, magtatrabaho kami pareho para bayaran ng utang. Ma, kung sasabihan mo pa siyang masama, parang sinasabi mo na rin sa akin yan. Sig. Tingnan natin kung anong klaseng buhay ang makukuha ninyo sa mga walang kwentang ginto na yan. Tingnan natin kung anong klaseng buhay ang makukuha ninyo sa mga walang kwentang ginto na yan. Kapag hindi na kayo makabangon, huwag kayong babalik sa akin na umiyak. Mr. Han, kumpirmahin ko lang ulit. Ang 1.5 milyong yuan, lahat binili kong gintong bar. Laha. Ang kasalukuyang presyo ng ginto ay 380 yuan bawat gramo. Halos 4 na kilo yan. Bilang isang profesional, kailangan kitang paalalahanan. Ang ginto ay hindi nagbibigay ng interes. Hindi rin ito nakakain o nainom. Ang iba ay nagka-franchise at kumikita ng mabilis. Inilagay mo ang lahat ng ipon nyo dito. Hindi ito investment, sugal ito. Akos ka na ba? Pirmahan mo na. Hindi na kailangan i-check. Hindi ko inakala na susuportahan mo ako ng ganito. Hancheng, noong pinakasalan kita, ayaw sa'yo ni mama dahil mahirap ka. Pero tinanggap ko. Ngayon, bumili ka man ng ginto. O bumili ka man ng bato. Sige, magsimula tayo uli. May kamay at paa tayo, hindi tayo magugutom. Pero gusto ko ring malaman, saan ka kumukuhang lakas ng loob? Hintayin mo pa ang 1 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, may intindihan mo. Magpaputok. Palakasin nyo pa. Nakita nyo ba? Ito ang dami ng tao. Ito ang cash flow. 5 yuan ang kita sa isang tasa. 5,000 tasa sa isang araw. Kalkulahin nyo nga kung gaano kadali akong kumikita. Kuya Fugi, yumaman ka na talaga. Sa isang buwan, hindi ba't makakabili ka na ng BMW? Oy, hindi ba't ito ang hari ng ginto ng ating bayan? Hancheng, halika't uminom tayo. Bagong bili, top of the line. Nasaan na ang 4 na kilo mong ginto? Ilabas mo ipakita sa lahat. Baka kinakalawang na. Baka sa kumot mo lang tinatago at inaamag na? Hancheng, nasayang lang ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Si Fugi, daang libo ang kita kada buwan. Ikaw, anong napapala mo sa ginto mong hindi makain? Hindi mainom? Kapayapaan ng isip. Magkano naman ang kapayapaan ng isip? Nasaan si Shenjia? Bakit hindi mo kasama? Wala na ba kayong bigas sa bahay? Umuwi ba siya sa kanila para manghiram ng pagkain? Ako ang nagpauwi sa kanila. Nitong mga nakaraang araw, puno ng milk tea shop ang buong kalye. Ang daming nagpopromote ng may ingay. Araw-araw pa, ang mga kapitbahay ay pumupunta sa bahay. Nag-usisa, kung inamag na ba ang 1.5 milyong ginto ko.
At ako, araw-araw akong nasa labas, hindi umuuwi. Kaya pinauwi ko na lang siya sa Shenjia Village para makaiwas sa gulo. Saktong marami ang gulay sa hardin ng biyenan ko. Mahilig siyang mamitas ng gulay doon simula bata pa. Manatili muna siya doon para maggahinga. Huwag mo nang banggitin. Hancheng, tingnan mo naman sila. Tingnan mo naman ang sarili mo. Si Shenjia, kalahating buwan nang umuwi sa magulang niya. Nitawag, hindi mo magawa. Ano ba yung laman ng bulok mong bag? Mga malamig mong bato na naman. Ginto yan. Ha 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 ha. Makakain ba yang ginto? Sabi ni Zhao Fugi. Kung ibebenta mo lang yang ginto mo at ilalagay sa tindahan niya, bibigyan kanya ng 20% share. Ikaw naman, ang tigas talaga ng ulo mo. Hancheng, dahil magkapitbahay tayo. Huli na to, tutulungan kita. Ngayon, tumaas na naman ang franchise fee. Ang pangalan ng tindahan ko, napakamahal. Ibigay mo sa akin yang 4 na kilo ng ginto mo. Gagawin kitang vice president. Mas maganda yan kaysa naglalakad ka lang sa kalsada na may dalang bag. Ang marketing cost, 40%. Ilang tao ang inupahan mong pumila? Anong pakialam mo kung ilan ang inupahan ko? Basta may pumipila. Kailangan magbigay ng pera sa akin ang mga franchisee. Ito ang business model. Wala kang alam. Isa lang ang alam ko. Ang negosyong walang pundasyon. Madaling mawala sa isang ihip ng hangin. Mawala man ang ginto mo. Hindi mawawala ang tindahan ko. Tingnan mo tong buong kalye. Lahat yan, sakop ko. Bumaba na ba yung bulok mong ginto? Ngayong umaga, nanood ako ng balita. Wala pa ring pagbabago, di ba? Hancheng, hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka nadadapa. Umalis ka na, huwag kang magpakahiya rito. Bakit mo ako tinitingnan? Inggit ka, ano? Tingnan mo ang kamay mo. Bakit ka nanginginig? Kuya Fugi, masamang balita. Hindi na matawagan ang telepono ng head office. Sabi ng supplier kanina, yung advance payment natin. Sabi nila, na-freeze daw ang account. Na-freeze. Paano nangyari yon? Nagbayad ako ng 500,000 management fee kahapon. Tumataas. Sobrang taas. Ano ang tumataas? Tumataas na naman ang franchise fee. Ang presyo ng ginto, ang international gold price. Kanina, yung risk aversion sentiment, umakyat. Tumalo ng 20 yuan sa isang minuto. Lampas 450 na at hindi pa humihinto. Pataas pa rin. 450. Halos 70 yuan ang itinaas kada gramo. Ang 4 na kilo ni Hancheng. Diyos ko, Sa isang iglap lang, kumita na siya. Halos 300,000. Halos 300,000 na. 300,000? Ano ang 300,000? Wala yan. Ang fixed assets ng tindahan ko, nagkakahalaga ng 1,000,000. May exclusive operating rights ako. Ang sayo ay isang kumpok lang ng sirang easemaker at expired na kimmer. Ma. Nasaan si Shenjia? Susunduin ko siya. Hancheng. Huwag kang magyabang. Pansamantala lang yan. Bababa rin ang presyo ng ginto. Ang franchise store mo, malapit na magsara. Pero ang ginto ko, mananatiling ginto. Shenjia. Bakit ka pa bumalik? Sabi ni Mama kung ipipilit mong huwag ibenta ang ginto, hihiwalayan na kita. So, hihiwalayan mo ba ako? Hindi ako hihiwalay. Pero natatakot ako. Hancheng, natatakot talaga ako. Si Zhao Fugi araw-araw nagpo-post ng kita niya sa group chat. Pakiramdam ko para tayong dalawang. Tanga na iniwan ng panahon. Ang tanga ay hindi tanga. Tingnan natin kung sino ang huling katawa. Ang presyo ng ginto ay lumampas na sa 450. Sa loob ng isang buwan, wala tayong ginawa. Pero ang laman ng bag na ito, tinulungan tayong maging pinakamayaman sa bayan. At si Zhao Fugi, ang mga kinita niya, simula ngayon, ay mga utang niya. Talaga? Sa susunod na buwan, marami ka pang makikita. Tara na, umuwi, Saan? sa bangko. Balak kong ibenta ang ilang ginto, magpalit ng direksyon. Mabilis ang pagdating ng trend sa industriya ng inumin. Maraming kompetisyon. Mas mabuti kung magatayo-tayo ng negosyo sa agrikultura, isang matatag at pangmatagalang industriya. Binenta na. Alagang binenta na. 2 kilo ng ginto. Nagastos na agad ng 700,000. 706,000. 700,000 yan. Pwede na tayong pumunta sa yung kilek. Bilhin yung malaking 3-bedroom unit na yon.
Cash! Hancheng, pwede na tayo. Lumipat sa pinakamagandang komunidad sa bayan. Hindi bibili ng bahay. Pupunta sa malaking agricultural machinery market. Anong sabi mo? Saan ka pupunta? Bibili ng pakpak. Alaga bang nakakapag-spray ng gamot yan? Hancheng! 700,000. Binenta mo ang ginto mo na pang siguro sa buhay. Para lang makabiling ilang malaking ventilador? Hindi ito ventilador. Ito ang buhay ng 30,000 ektarya ng lupa sa bayan. Pagkatapos ng subsidya ng gobyerno, magkano ang aktwal na presyo ng isang Kiangdong T60? Magkano ang aktwal na presyo ng isang Kiangdong T60? Magaling ang paningin ni Boss Han. Ang drone mismo, 38,000. Idagdag mo pa ang baterya, charging station, at 3 taong warranty. Mga 50,000 lang lahat. Maganda ang patakaran ng gobyerno ngayon. Sa serbisyo sa agrikultura, makakakuha tayo ng 30% subsidy. Bibili ako ng 3 at isang pickup truck para sa kargamento. Ayusin na natin ang papeles ngayon. Nabaliw ka na ba? Hancheng, lahat ng tao pumupunta sa syudad. Ibinenta mo ang ginto mo para bumalik sa pagsasaka? Dati nagkakape ka sa syudad. Nagtatype sa computer. Ngayon, babalik ka sa baryo para maglublob sa putik? Tingnan mo yan doon. Nakita mo ba? Nawalan siya ng cash flow. Tumakas ang head office. Nagtaas ng 3 beses ang presyo ng raw materials. Ang 5 tindahan niya sa buong probinsya. Kinakain ang pera niya bawat segundo. Gusto niya maging amo sa syudad. Pero napasama lang siya sa listahan ng mga may utang. Pero hindi naman natin kailangang bilhin yan. Shenjia. Hindi na kaya magsaka ng mga matatanda sa baryo. Kinwenta ko na. Sa bayan natin, ang mga edad 60 pataas. Sumasako sa 70% ng lupa. Kailangan na mag-spray ng gamot sa lupa. Kailangan na maglagay ng pataba. Ito ang butas na hinukay natin gamit ang 700,000 natin. Ito rin ang ating kayamanan. Hancheng, alagang nagbago ka. Sa tingin ko, nababaliw ka na sa pera. Tapos na ang mga papeles. Emarhan, 3 makina. Ang unang batch sa buong probinsya. Nakaayos ng pickup truck sa labas para sa inyo. Hancheng, akala ko, yayaman ka ng husto sa pagbili ng ginto. Sa huli, bumalik ka lang pala, para maging tagapaghalo ng gamot. Huwag mong hawakan. Hindi ko pwedeng hawakan? Ako, si Zhao Fugi. Noong ako ang hari sa bayan, hindi ka pa bumabalik sa baryo. Alam mo ba kung anong klase ng indahan ang binuksan ko? Ayon ay isang brand. Iyon ay traffic. Itong basura mo. Ilang pera ang kikitain sa isang hektarya? 5 o 1 yuan? 50 yuan sa isang ektarya. Sa 1 minuto, makakakuha ako ng 50. Sino ang magbibigay sa iyo ng 50 sa pagyayabang? Kahit mamatay sa pagod ang matandang magsasaka, hindi ka bibigyan ng pera. Kuya Fugi, asikasuhin mo ang mga tindahan mo. Nandito na ang mga franchisee mo. Mr. Zhao, nasaan ang sinabi mong rebat sa raw materials? Bakit ka tumatakbo? Huwag kang magyabang. Walang kinabukasan sa pagsasaka. Babalik ka rin at magmamakaawa sa akin. Shenjia, sumakay ka na. Saan tayo pupunta? Uwi sa baryo. Tio Zhang, magdahinga na po kayo. Anong klaseng halimaw ang dinala mo rito? Ang ventilador na ito ay pampalamig. Ito po ang kutulong sa inyo sa pagtatanim. Dalawang ektarya natapos sa loob ng 8 minuto. Tapos na agad? Tapos na po. Tio, ako na po ang bahala sa inyong lupa simula ngayon. Kuya, pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo naman ako.
Sabi ng franchisor, nilabag ko raw ang kontrata. Kukunin nila ang 200,000 deposit ko. Araw-araw kumatawag ang bangko. Kung hindi ko mabayaran, kukunin na nila ang bahay namin. Nang bilhin mo ang franchise ng 15 Yuan, hindi ba tinayuhan kita? Pinayuhan mo ako. Pero hindi ko naman alam na manloloko, si Zhao Fugi. Narinig ko na ang lahat. Naibenta mo ang ginto mo ng 100,000. Magkano lang ba ang ginastos mo sa mga sirang eroplanong ito? Kahit kaunting pera lang na matapon mo, sapat na pa iligtas ang buhay ko. Ang pera ko. Hindi pangligtas ng buhay. Ang pera ko. Pangsuporta lang sa sipag. Han Cheng, sobra ka naman magsalita. Si Shen Liang ay kapatid ng asawa mo. Ngayon, pinipilit na siya ng bangko. Anong ginagawa mo sa mga bakal na yan? Hindi ba't mayroon ka pa ring 3 kilo ng ginto sa bag mo? Kumuha ka ng isa, para matakpan muna ng bayaw mo ang utang niya. Mahirap ba yon? Ma, sinabi ko noon na ang perang ito ay panangga. Inagtawanan niyo ako. Gusto mo ng pera, pwede. Bukas ng alas 5 ng umaga, sumama ka sa akin sa bukid. Sa bukid, anong gagawin? Maghahalo ng gamot, magpapalit ng baterya, magdadala ng mga gamit sa agrikultura. Kailangan ko ng katulong dito. Sa bawat 1 hektarya na matatapos, bibigyan kita ng 2 yuan na komisyon. Kung makakatapos ka ng 200 hektarya sa isang araw, 400 yuan yan. Kung magtatrabaho ka ng isang buong buwan, bibigyan kita ng 1,000 yuan na sweldo. 1,000 yuan. Si Shen Liang, hindi pa yan nakaranas ng ganoong hirap. Ang bukid ay marumi at mabaho. Puro amoy pestisidyo. Papupuntahin mo siya, para maging manggagawa mo. Han Cheng, sinasadya mo ba siyang pahirapan? Kuya, hindi ba't pwede mo na lang akong pahiyamin ng 200,000? Kapag kumita ako, double ang ibabalik ko sa'yo. Hindi ko kaya ang ganyang hirap na trabaho. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Ikaw, Nakikita mo ba ang makinang ito? Sa bawat minutong hindi ito gumagana, nalulugi ako. Ang pera ko ay pinaghirapan ko ng buhay ko. Hindi yan nahuhulog mula sa langit. Shen Liang, huling beses ko nang sasabihin to. Kung gusto mo ng pera, paghirapan mo. Bukas ng alas 5, kung hindi ka dumating sa oras, huwag ka nang pumasok sa bakuran ko. Han Cheng, sobra ka na. Ngayon na mayaman ka na, at ikamag-anak mo, hindi mo na kinikilala. Gusto mo bang maging isang matandang may-ari ng lupa, na nang aapi sa sarili mong pamilya? Ma. Tinutulungan ko siya. Naging walang silbi na siya sa syudad. Maliban sa pag-inom ng milk tea, pag-scroll sa short videos at pagkapanta siya, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Ang pagkapadala sa kanya sa bukid ay para maintindihan niya kung gaano kabigat o gaan ang bawat sentimo. Han Cheng, hindi ba masyadong maliit ang 2 piso kada ektarya? Siya pa rin naman ang... Hindi. Ang isang bihasa manggagawa ay kumikita ng 600 sa isang araw. Kung hindi niya kayang sundan ang 200 ektaryang ito, dapat lang siyang magutom. Nagbago ka ng isip. Ito ang pera para sa 2 kahon ng instant noodles at isang set ng work clothes. Palitan mo yung branded na suot mo. Bukas ng alas 5 ng umaga, kung malet ka ng 1 minuto, huwag mo nang katukin ang pintong ito. Shen Liang, pupunta ka ba o hindi? sige, gagawin ko. Gusto mo lang akong mapahiya, di ba? Bukas, darating ako sa OAS. Talaga bang papayagan mo siyang magtrabaho? Ang kamay niya ay sanay lang sa mouse. Akayanin ba niyang buhatin ang mga lalagyan ng gamot? Ang mouse ay nakakapag-generate ng traffic, pero hindi nakakapag-generate ng pagkain. Shenjia. 6 na buwan kang nagtiis sa akin. Ang 1,000 yuan na sweldo na ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa dangal ng pamilya Shen. Pero kung kakayanin niya, depende kung gaano katibay ang buto niya. Ang dala niya ay hindi lang pera, kundi isang malupit na bagong kaayusan. Zhao Fugi, lumabas ka. Bayaran mo ang utang. Bayaran mo ang utang. Han Cheng. Siya lang ang matatakbuhan ko.
Kuya, hindi ko na talaga, hindi ko na kaya. 10 balde pa lang, hindi mo na kaya. Alas negatibo 5, 4 na po na ngayon. Ang lupang ito ay 120 mo. Ito ay proyekto ng pinagsamang pagkontrol at pamamahala. Kailangan itong matapos bago mag-alas negatibo, 1-0 ng umaga ngayon. Nahalo na ba ang gamo? Nananahalo na. Pero parang mababali na ang likod ko. Kuya. Kuya, ilang beses ko bang kailangang magbuhat para sa isang ikot ng paglipad nito? Isang ikot ng paglipad ay 1-0 minuto. 20 mo ang sako. Kailangan mong mailagay ang gamo sa loob ng 1-0 minuto. Mapalitan ang bateya. At malinis ang nozzle. Nagsettle ang gamo. Haluin ulit. Kailangan mong salain ng 3 beses gamit ang filter. Kung hindi, kapag nabarahan ang nozzle at huminto ang isang makina, ang mawawala sa akin ay 80 yuan kada minuto. Haluin ulit. Kanina pa sumasakit ang braso ko sa paghalo. Yan ang trabaho mo. Bakit ka nakatunganga? Palitan ang baterya. Ito ang ulat ng kita natin ngayon. Sa silangang bahagi ng Shenjia Village, 120 mo. 30 yuan kada mo ang bayad sa trabaho. May subsidi mula sa gobyerno para sa serbisyong palipunan. Dagdag 20 yuan kada mo. Sa kabuuan, 6,000 yuan. 6,000. 6,000 yuan sa loob lang ng 4 na oras. Hindi pa apos. Ibawas ang 800 para sa gastos sa region. 200 para sa depreciation at kuryente. Ang natira ay netong kita. Shen Liang, nagbuhat ka ng 4 na oras kaninang umaga. Sa komisyon na 2 yuan kada mo, kumita ka ng 240 yuan. Ang dali lang kumita ng pera. AMA, madali. Ang perang ito ay kapalit ng pagod at hira. At, kung hindi mo sana inulit ang paghalo ng gamot kanina, kapag nasira ang sprayer, hindi ka lang hindi kikita ngayon, kundi babayaran mo pa ako ng 1 buwang sahod. Shen Liang, ito ang tunay na negosyo. Han Cheng, magpahinga ka muna. Liang, kumusta ka? Kumita ako ng 240 kanina. Baliw. Hancheng, Boss Han. Hoy, abala ako. Balita ko, nakakuha ka na ng agricultural service permit sa probinsya. Marami kang nakuhang subsidy, di ba? Pair. Kahit nagsara ang ilang tindahan ko, nandoon pa rin ang mga pwesto. Pwede bang pahiramin mo ako ng 500,000 mula sa ginto mo? Pahiram ako ng 500,000. Gagawa ako ng hotpot franchise. Sigurado akong sisikat ito ngayon. Kuya Fugi, kung may oras ka, bakit hindi mo tingnan ang lupa ni Tio Zhang? Huli na ang pag-spray ng gamot sa lupa ni Tio Zhang. Kumakalat na ang peste. Naghahana siya ng tulong ngayon. Ano ako magsasaka? Malalaking bagay ang ginagawa ko. Ang brand ko dati ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pinapagawa mo ako ng puti. Kung gayon, umuwi ka na. Ikarga mo na yung mga baterya. Doon sa pwesto ni Matandang Zhang. Ang lupain doon ay 300 mo. Kailangan nating matapos yan mamayang hapon. Say. Oh, hindi ba't si Boss Zhao yan? Balita ko ang milk tea shop mo ay umubos sa bulsa ng lahat ng kabataan sa buong probinsya. Naubos na. Kumusta na ngayon? Kuya, Anong oras na? Hindi ko na talaga may dilat ang mga maka ko. Pagkagising, magtrabaho ka na.
Ibaba mo yang isang kahon ng 3,000 mAh lithium batteries. Ibaba mo. Mayroon yang 6 na set. Suriin ang kuryente. Kung mayroong kulang ng isang bar, ikabit mo agad sa car charging station. 5 minuto lang naman ako nahuli sa gising. Aray. Bakit parang mas mabigat to kaysa kahapon? Dahil sa isip mo, wala yang halaga. Makinig ka, ang isang set ng baterya na yan ay 1,800. Ang Kiangdong T60 na yan, ang unit lang ay 30,000. Ang binubuhat mo ngayon ay hindi lang kahon. Iyan ang kabuhayan ng buong pamilya natin sa susunod na kalahating taon. Kung magsalita ka pa ng walang kwenta, ang komisyon mo na 2 piso kada mo ngayon, wala kang makukuha ni isang kusing. Shen Liang, pumunta ka doon sa dulo ng lupain. Kailangan kong markahan ang mga landmark para sa pagkuha ng datos. Tingnan mo yung poste ng kuryente sa bukid. Sasabihin ko, simulan. Pindutin mo lang tong signal transmitter sa kamay mo. Kailangan ko pa rin kumakbo doon. Kuya, paano kung may ahas dito sa bukid? Problema mo na yan. Kung hindi ka makarating doon sa loob ng 3 minuto, maliligaw ang ruta ng flight na yan. Mabubugahan ang orchard ni Mang Old Wang. Ibawas sa bonus mo sa katapusan ng taon ang bayad pinsala. Takbo na ngayon. Handa, akbo. Nakarating na. Nakarating na. Shen Liang, bumalik ka. Dalhin mo ang number 3 wrench at ang spare nozzle. Ano na naman? Hindi ba maayos naman ang paglipat? Hindi stable ang pressure flow. Baka may nakaharang na dumi sa number 3 spray tube. Sa tingin ko, maayos naman to. Tingnan mo dito. Ito lang. Hindi pa nga yan kasing laki ng linga, di ba? Kuya, hindi naman siguro makakaapekto yan sa pag-spray, di ba? Kahit kaunting bara lang. Babawasan nito ang spray area ng isang sektor. Ang 15%. Kung ang 15% na area na yan ay sako sa gitna ng lugar na maraming peste. Sa loob ng 3 araw, ang 100 hektarya ng lupa ni Mang Old Zhang ay masisira lahat ang uga. Walang mga sa agrikultura. Ang lohika na pwede na yan na itinuro sa iyo ni Zhao Fugi. Tungkol sa franchise ng milk tea, dito, sisirain ka niyan. Palitan mo ang baterya. Ang bagal, parang mamamatay na ako sa pagod. Kuya, hindi ko na kaya. Itong buong umaga, pakiramdam ko, mas nakakapagod pa to kaysa sa isang taon kong pananatili sa bayan. Tingnan mo to. 5,900. Isang umaga pa lang. Hindi pa nababawas ang gastos. Gastos sa gamot, 1,120 yuan. Depresyasyon at pagasira, 450 yuan. Kuryente at gasolina, 120 yuan. Kasama ang 200 yuan na sweldo mo. Netong kita, 4,046 yuan. Noong nagbukas ako ng Yuecha, yung milk tea shop sa bayan, kung umabot ng 3,000 ang benta sa isang araw, makakapag-post na ako ng selfie sa social media para magdiwang. Pero sa 3,000 na yon, sa benta na yon, kailangan pang ibawas ang 500 yuan para sa brand license, 500 yuan para sa enta, 800 yuan para sa sahod ng empleyado, at ang malaking bahagi para sa raw materials ng headquarters. Maghapon kang nagtatrabaho, pagkatapos mong kalkulahin, hindi lang hindi ka kumikita, kundi kailangan mo pang magdagdag. Kuya, totoong pera to. Hindi na kailangan ng mga walang kwentang franchise na yan. Ang dami palang pera na pwedeng anihin sa bukid. Ang kondisyon ay, kung kaya mong tiisin ang hirap na yan, iyon ang lupang dating inarkila ni Zhao Fugi. Akala niya walang kinabukasan sa pagsasaka, kaya umupa siya ng tao para magtanim. Siya naman, pumunta sa syudad para magpromote ng negosyo. Ang resulta, kumakas ang mga tao, at napabayaan ang lupa. Ang pera sa kamay ng matatalino ay ilusyon, pero sa kamay ng masisipag, ito ang buhay. Han Cheng, uminom ka muna ang tubig.
Shenliang, pagod ka rin siguro, no? Ete, kumita ako ng mahigit 4,000 ngayon. Hindi, ang kuya ko ang kumita ng mahigit 4,000. Nakuha ko ang 240. Sa mahigit 20 taon ng buhay ko. Ngayon ko lang naramdaman na mabigat ang perang hawak ko. Sumama ka sa akin. May makakain ka. Say. Shenjia, nabayaran na ba ang utang ng baryo? Nabayaran na. Si Tiozhang mismo ang nagdala ng pera kanina. Sabi niya sa susunod ang mga trabaho sa paligid ng mga baryo rito. Sa iyo na raw iaasa. Lahat-lahat 3,500. Ito ang down payment. Ang natitirang pera kapag naibigay na ang subsidy. Direktang ililipat ng commit ng baryo sa iyong card. Muling bumisita si Boss Zhao para inspeksyonin ang agrikultura. Kapatid Han Cheng. Nabalitaan ko, ngayon sa probinsya, nakuha mo na ang pangal bilang huwarang individual ng Agricultural Products Center. Ang subsidi mo doon, mahigit 100,000 ang makukuha mo taon-taon. Pair. Talagang nahihirapan ako ngayon. Ang mga tindahan ko, kinumpis ka na ng korte. May utang ako sa mga franchisee ng 500,000. Ngayon, ang buong pamilya ko, nakakulong sa lumang bahay dahil sa kanila. Hindi ba't may ginto ka pa? Pwede ba? Alalahanin mo na lang noong nasa investment fair ako. Gusto pa kitang tulungan. Pahiram ng 100,000. 100,000 lang. Pagkatapos nito, pupunta ako sa kabisera ng probinsya. Magsimula ng digital catering project. May koneksyon ako. Sa pagkakataong ito, sigurado akong makakabangon ako. Digital catering? Mr. Zhao, ang ganyang klaseng diskarte mo ngayon, maliban sa mga kasama sa iyo at sa iba, ano pa ang magagawa niyan? Bakit naman? Panahon na ngayon ng internet. Kailangan nating maglaro ng capital operation. Kailangan nating maglaro ng konsepto. Hindi makakapagligtas ng buhay ang konsepto. Ito ang advance payment para sa sahod ni Shenliang ngayon. Zhao Fugi, hindi ako nagpapahiram ng pera. Pero kailangan ko ng assistant dito. Ang trabaho ni Shenliang ngayon, hindi niya kayang kapusin mag-isa. Kung handa ka, natanggalin iyang pagmamayabang mo at isuot tong pantalon na pangtrabaho. Tulungan mo siyang maghalo ng gamot at magbuhat ng baterya. Bibigyan pa rin kita ng 200 sa isang araw. Ako, maghahalo ng gamot? Han Cheng. Dati, milyonaryo ako. Tapos ngayon, gusto mong dito ako sa putikan. Magtrabaho sa ilalim mo? Sinasadya mo akong ipahiya. Han Cheng, binibigyan ka niya ng pagkakataong mabuhay para kumita kang malinis na pera sa sarili mong pagsisika. Ayoko. Ang ganyang hirap na trabaho, para yan sa mga manggagawa. Ako, pang high-end na negosyo ang ginagawa ko. Kuya, ang taong tulad niya, mas gugustuhin pang mamatay kaysa mawalan ng mukha. Hindi siya namamatay dahil sa mukha. Hindi pa niya naiintindihan na sa panahong ito, ang pagkapahalaga sa mukha na hindi direktang lumilikha ng halaga ay isang sumpa na magkapahamak sa iyo. Shenliang, sakay na. Tapos ng 3 ektarya ni Tiozhang. May 60 ektarya pa sa kanluran, kay Liu. Kung hindi natin matapos bago magdilim, wala tayong chicken leg mamaya. Side po. Han Cheng, bukas, huwag mong kalimutan yung maliit kong lupa, ha? Huwag kang mag-alala, iyo. Hawak ni Han Cheng ang manibela. Nararamdaman ang panginginig sa sandaling ito, na mas totoo kaysa sa anumang numero sa bangko. Ang 1.5 milyong ginto 3 taon na ang nakalipas. Ngayon ay natunaw na at naging mga itim na makinang ito. Sa malawak na lupang ito, muling sumibol ang gintong pag-asa. Maayos ang takbo ng kompresor. Ang temperatura sa loob ng bodega ay negatibo 5 degrees Celsius. Kung katakbo ang sistema ni Boss Han,
ang lahat ng gulay sa bayan ay maaaring tumagal ng 15 araw pa. Kuya, may tao na naman sa labas. Sino? Ang asawa ni Zhao Fugi at yung mga taga Shenjia, ang tiyuhin na nalugi sa down payment. Sa pag-franchise ng Kinsin Yuxuan Milk Tea, nakapila sa labas, inipilit kang bigyan sila ng paraan. Noong bumili tayo ng eroplano, minura nila tayo sa group chat na tayo raw ay mga magsasaka. Amy, ngayon na nakulong na ang mga tao sa head office ng milk tea shop, naalala na naman nila na magkamag-anak tayo. Ang daan ay hinina sa bibig. Nasa kamay. Tara, puntahan natin sila. Han Cheng, Kailangan mong tulungan ang tiyuhin mo. Tiyo, diretsuhin mo na. ako, yung 3 tindahan ko, nalugi na lahat. Hindi ko na mabayaran ang upa. Sabi ng korte, sa susunod na linggo, kukunin na nila. Narinig ko na kulang ka ng tao dito sa cold storage mo. At mayroon ka pang barrel room disposal na yan. Pahiram mo lang ako ng 300,000, pinsan, para mabayaran ko ang utang ko. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang mga tindahan ko para gawing bodega. Pwede ba? Insan, magkamag-anak kayo, kaya hindi kita lolokohin. Yung mga tindahan mo ay nasa lumang kalye. 15 kilometro ang layo mula sa cold storage ko. Tataas ng 30% ang gastos sa logistic. Para sa akin, yan ay negative asset. Kung pahihiramin kita ng pera, itinutulak lang kita sa mas malalim na hukay. Dahil hindi mo naman talaga bala kumita sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Iniisip mo pa rin ang mabilis na kita. Ano pang magagawa ko? 50 anyos na ako. Maliban sa pagiging boss, wala na akong ibang alam gawin. Pumunta ka sa bukid. Ngayong taglamig, kailangan ko ng 3 tao dito para sa pag-spray ng mga halaman sa taglamig. Sa ganitong panahon na negatibo at low degrees Celsius, kailangan mong buhatin ang 60 pound na lithium battery pack at maglakad sa bukid ng 3 oras. 4 na piso ang komisyon sa bawat ektarya. May pagkain, pero walang pambayad sa utang. Kung gusto mong magtrabaho, hanapin mo si Shen Liang para sa safety shows. Han Cheng, hindi mo ba sinasadya na pahirapan ang mga tao? Par-pareho tayong galing sa isang baryo. Ngayon na yumaman ka na. Pinagkatrabaho mo ang mga nakatatanda sa'yo. Tita, noong bumili si Han Cheng ng ginto, sinabi ninyong wala siyang kakayahan, na puro patay na bagay lang ang hawak niya. Gusto niyo ang pera? Shen Liang, dalhin mo sila para kumuhang sapatos. Kung nag-isip na sila, bukas ng alas 4 ng umaga, Mag-report dito. kung late ng 5 minuto, huwag na silang pumasok. Kung ayaw nilang magtrabaho, Masikip ang daan sa labas. huwag nilang harangan ang truck na magbababa ng uling. Kuya, seryoso ka bang kukunin mo sila? Ang serbisyong panlipunan sa agrikultura, sa huli, ay ang pagkapalit ng lakas tao ng kahusayan. Ero kag umandar na ang cold storage ko, kailangan na maraming magatabas at magakarga. Shen Liang, ang ginto sa bangko ay numero lang. Ero ang trigo sa bukid, para maging pera, kailangan dumaan sa atin. Hindi lang natin tutulungan ang mga magsasaka na magtanim. Kailangan din natin silang tulungan na mag-imbak. Kapag naimbak ng maayos, tayo ang magdidikta ng presyo. Ito ang sinasabi mong kapangyarihan. Tama. Ang franchise craze ang sumipsip sa dugo ng bayan. Ngayon, ang Kings County, puno ng mga sirang karatula sa kalsada. Pero kailangan pa rin kumain ng gulay ng mga tao. Hanggat hawak natin ang cold storage at mga makina sa agrikultura, tayo ang pundasyon ng lupang ito. Han Cheng, ikaw talaga ang astig. Tingnan mo, ito ang sinasabi mong sirang papel. 500,000, lahat itinapon ko. Kahit yung ice machine, kinuha na ng korte. Magkano na ngayon ang ginto mo? 600 bawat gramo. 600? 5 kilo ng ginto, 3 milyon na. 3 taon kang hindi gumalaw. Kumita ka ng 1.5 milyon nang walang kahirap-hirap. Ako, 3 taon akong nagtrabaho. Kumita ng 1 milyong utang. Han Cheng, sabihin mo sa akin, bakit ganito ang laro ng mundo?
Dahil ang nilalaro mo ay ilusyon ng pera na nagkaparami ng pera. Ang nilalaro ko ay ang matigas na trabaho ng pagkapatubo ng pagkain sa lupa. Kailangan ng night shift guard sa dispatch center. May pagkain at tirahan. 4,000 sa isang buwan. Bahala ka kung gusto mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magbago. Hancheng, tumawag lang ang munisipyo. Dahil sa ating cold chain at drone model, ang halagang produksyon ng 3 kalapit na nayon ay napataas. Nagpasya ang pamahalaan na irekomenda tayo para sa isang Provincial Agricultural Demonstration Project. Ang subsidi para sa pagbiling makinarya sa agrikultura ay tataas pang 5%. Ito ay natural lamang. Shen Liang, bukas, makipag-ugnayan ka sa forestry farm sa Hilaga. Forestry farm. Hindi ba't nag-i-spray lang tayo? Hindi lang tayo nag-i-spray. Gagawin natin ang forest management. Kasalukuyan itong isang disyertong bundok. Ngunit kung makapasok ang ating mga makina at sapat ang supply ng pataba, sa loob ng 3 taon, ito ang magiging pinakamalaking organic fruit and forest base sa buong county. Ang ginto na ipinagpalit ni Shen Liang ay hindi lang ilang drone, kundi ang lohika ng pagpapatuloy ng county na ito. Naiintindihan ko. Tatlong taon na ang nakalipas, ang mga tao rito ay nagkakagulo para sa sobrang presyo ng isang milk tea. Nagkakagulo. Nag-away-away sila para sa walang kabuluhang titulo ng franchise na halos magkatayan. 3 taon na ang nakalipas, namatay na ang mga walang kabuluhang apoy na iyon. Naiwan na lang ang malamig na punog ng makina. Sa tahimik na gabi, naglalabas ito ng matatag, malakas, at hindi matitinag na ritmo. Hancheng, kung noong taon na yon, talagang pinirmahan mo yung franchise contract na yon? Baka ngayon. Nakaupo tayo kasama si Zhao Fugi, doon sa gilid ng kalsada. Inag-usapan kung paano paghahasyan yung isang bote ng ergotaw. Sa totoo lang alam ko, na yung kalahati ng ginto na itinago mo noon, hindi yan para yumaman. Yan ay iyong lakas ng loob. Kapag totoo ang hawak mo, matatag ang iyong paninindigan. Shenjia, ang ating buhay ay nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang. Kuya, ang 30,000 mo ng trigo sa buong bayan. Inaasahang matatapos ang 30% ng aerial survey at damage assessment ngayon. Ang mga inspektor ng insurance company ay naito na. Ang data ng ating Tianbao mo, ngayon, ay ang tanging pamantayan sa pag-atasa ng pinsala sa buong county. Ang 3,000 mo ng organic wet ni Tiozang, naipasok na ba sa bodega? Naipasok na sa cold storage no 2. Ang nitrogen preservation system ay binuksan ng eksakto alas negatibo siyam kagabi. Ang mga midleman na gustong bumili ng butil sa mababang presyo, umikot ng 3 beses sa labas, pero hindi sila naglakas loob na pumasok. Ang pagbabantay sa bodega ay pagbabantay sa buhay ng ating mga kababayan. MR Zhao, on time ka ah. Hindi po pwedeng mahuli. Supervisor Shen, itong batch ng organic fertilizer, 2 tonelada lahat. Sigurado akong matatapos ko, to sa loob ng 1 oras. Magpahinga ka muna. Boss Han, hindi po ako pagod. Kapag natapos ko tong kargamento, umabot na sa 240 oras ang trabaho ko ngayong buwan. Ayon sa kontrata, yung utang kong 15,000, pwede na bang ibawas? Ang legal department ang nagbibilang niyan. Basta't nandito ka sa bodega at may ginagawa ka, ang utang ay numero lang. Kumuha ka ng 1 balde ng tubig alat kay Shen Liang. Mamaya, may isa pang batch ng frozen meat na ilalagay sa cold storage. Ikaw as si Shen Liang ang pupunta. Double ang bayad sa pagbubuhat. Sige. Hancheng. Dati akala ko, yung mga ginto na hindi mo ginagalaw,
ay hinihintay mo lang ang pagkakataong bumangon. Ngayon ko lang naintindihan. Yung mga ginto mo, matagal mo nang ginawang mga makina. Mga cold storage na to. At itong mga pananim sa lupa. Ang ginto ay nabubuhay lang kapag nasa lupa. Hancheng, pinapababa ako ni mamang niluto niyang crispy duck. Para sa'yo. Ano ba ang ginagawa nila? Ano pa ba ang magagawa nila? Ang milk tea shop ni Shen Liang. Ang umubos sa lahat ng ipon nila. Ngayon, narinig nila na basta makapasok lang sila sa ating Chanbaomu Cooperative. Hindi lang sila. Makakakuha ang subsidi ng gobyerno para sa malaking magsasaka. Makakatipid pa silang malaking halaga sa direktang buwis at bayarin. Kaya lumapit sila kay nanay. Hancheng, magkamag-anak naman tayo. Ang laki ng cold storage mo. Pwede mo bang bilhin ang 50 hektarya ng trigo ko? Kahit mas mababa pa sa presyo sa merkado. Para mabayaran ko ang online loan ko. Tiyo, 3 taon na ang nakalipas. Sinabi kong ang ginto ay buhay. Sabi mo basura. Ngayon, ang laman ng bodega ko ay ang lahat ng ani ng buong bayan. Sabi mo, ito ang tanging pag-asa. Tingnan mo ang mga patakaran dito. Tingnan mo ang mga patakaran dito. Kung gusto mong sumali sa cooperative, pwede. Una, ang mga binhi at abono ay dapat dumaan sa koordinasyon. Mahigit na ipinagbabawal ang paggamit ng labis na pestisidyo. Pangalawa, sa panahon ng anihan, lahat ng malalakas na manggagawa ay dapat sundin ang sentralisadong pamamahala ng dispatch center. Ulungan ang mga lupain ng matatanda at may sakit. Sa pag-aani, kung kaya mong gawin tulad ni Shen Liang, na nagtrabaho sa bukid ng 3 taon, bilihin ko ang ani mo. Kung iniisip mo pa rin na pagkatapos mong makuha ang pera, mag-i-invest ka sa bayan para sa franchise. Kung gayon, ang pintong ito, hindi ka makakapasok. Kailangan pa ring tumulong sa iba. Ako rin ay amo. Dito, walang amo. Tingnan mo, si Shen Liang yan. Ang aking bayaw, si Zhao Fugi yan. Ang dating pinakamayamang tao sa bayan. Ngayon, pareho silang kumikita sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Tiyo, kung gusto mong pumasok sa pintong ito, palitan mo muna ang sapatos mong yan. Masyado ka pa ring matigas. Ang lupa ay hindi nagkapakain ng kamat. Kung hindi ako naging matigas 3 taon na ang nakalipas, ayaw ang luluhod sa labas at magmamakaawa ngayon. Tayo yan. Kuya, nagtagumpay tayo. Nagbadala ng sulat ang Agricultural Academy of Sciences ng probinsya. Gagawin nilang ang ating dispatch center. Bilang Bijiang Germ Plus Bank, Ang isang base observation point. Maglalaan sila ng 20 milyong yuan na espesyal na pondo. patulungan tayo. Palawakin ang cold storage. Para maging smart agricultural park. Ang perang yan ay para sa lupa. Shen Liang, andaan mo. Itong 20 milyong yuan, kahit 1 sentimo, hindi dapat mapunta sa bulsa natin. Lahat yan ay gagamitin para bilhin ang pinakabagong henerasyon ng automated harvesters, pati na rin ang kagapalawak ng No. 3 at No. 4 cold storage. Gusto nating ang lahat ng magsasaka sa Kings County ay hindi na kailangang umasa sa mga midleman na yan. Naiintindihan ko, Hancheng, nandoon pa ba ang natitirang ginto sa safe mo? Nandoon pa ba? wala na. Wala na? Saan mo naman inilagay? Nandoon. Ang 3 kilo ng ginto. Binili ko ng 13,000 sako ng high-yield seeds. 4,500 sako ng biofertilizer. At binayaran ko rin ang sahod ng 600 na walang trabahong kabataan sa loob ng 3 buwan dito sa lupang ito. Shenjia, ang 1.5 milyong ginto na idineposito sa bangko ay malamig na numero lang. Pero kapag itinanim ko yan sa lupang ito, hindi lang pera ang kutubo, kundi ang kumpiyansa na magkapataas ng dignidad ng ating pamilya at ng buong county. Ito ang pinakamagandang patutunguhan ng ginto.